Sa oras na to, tuloy po natin na ihayag, amen, ang kabutihan ng Panginoon at yung pong mga bagay na ginawa ni Satanas na napagtagumpay natin. Like, share, subscribe. Makipagbukas po ako sa inyo. Una, sa aklat po ng Efesos chapter 5, verse 20, na sabi ng salita ng Diyos, lagi kayong magpasalamat. Church, sabi daw po, lagi. Lagi kayong magpasalamat. Kanino daw? Sa Diyos na ating Ama. Dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Church, narinig naman po natin. Ang sabi po ron, lagi. Ibig sabihin, palagi. Hindi lang po isang beses, hindi dalawa, kundi palagi po tayong magpapasalamat sa Diyos. Saan daw po? Sa lahat ng bagay na nangyayari at nagagalaw sa ating mga buhay. Sino po ang una na magpapasalamat sa Diyos sa kanyang buhay? Sa buhay po ni Mama Lolet, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Salamat po sa araw na to at sa oras na to. Meron po akong kaibigan na nilaking pagpapasalamat po dahil nalaman po siya, napupuntahan niya po. Amen. Pero hindi ko po inaasahan, pero pinag-pray ko po siya. Amen. Pero dumating po siya sa bahay namin. Amen. Salamat sa Diyos dahil sa oras na to, naniligayahan po masaya dahil meron po tayong isang kaluluwa na nadala dito sa bahay sa bahay. Amen. Salamat sa Diyos dahil napakasito niya sa oras-oras, araw-araw ng aming buhay. Hindi niya po ako pinabayaan. Napapagod pero hindi po nangunguna. Amen. Salamat sa Diyos dahil lagi po siyang nakalaan ng kalakasan ko. Hindi man po ako totally perfect or hindi nagkakawalit. Lagi po ako pinili ng tawag sa kanya. Salamat sa Diyos dahil sa araw na to, tayo po ay magbabanal na hapunan. At ito'y pinakamaganda, pinakamabuti para sa ating lahat. Amen. Pinagbabasalamat. Salamat po sa ating Panginoon. Amen. Napakabuti ni Lord dahil tingnan nyo, amen, sa kapanahunan ng Diyos, kahit anong ayaw, kahit anong pipilitin, kahit walang pagpipili, talagang pagniloob ng langit, pagniloob ng Diyos, makakasama po natin yung mga nais sa natin makasama. Amen? Tuwa ang Diyos sa langit dahil may isa po tayong kapatid na maliligtas, makakaranas ng kanyang pag-ibig. Sino pa po? Ayun, sa buhay po ni Ate Michelle. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Palakpakan niyo po si Lord. Papasalamat ako. Sabi, lagi naman eh. Hindi na nagbabago yun. Lagi ako nagpapasalamat. Kasi yung isang gabi, yung sakit si Mami. Nasa baba kami ni Rosel. Si Rosel, tulog na tulog, pati yung anak ko. Dito na ako makahinga. Sobra, sabi ko, hirap na ako huminga. Naramdaman pala ni Rosel yun. Wala akong malapitan, hindi ko tinagabit yung anak ko. Sabi ko, God, ano ba nangyari sa akin? Sabi ko, alam ko may pagkakasala ako sa'yo. Pero pumikit ako, naalala ko yung sinasabi ni Mami, huwag mo kakalimutan manalangin lagi kasi lagi siya nasa tabi mo. Pumikit ako, sabi ko, God, gabay, alam mo lagi ka nakagabay sa akin, nandito na ako eh. Sabi ko, isinurrender ko na lahat ng pagkatao ko, lahat sa akin. Pumikit ako, sabi ko, God, hirap na ako huminga. Ano ba kung bibigyan mo sa akin oxygen? Mamaya pumikit ako. Nagulat ako yung ipikasin na nasa bag ko, nakapako siya. Tapos, hindi ko alam kung paano ko siya gagawin, nilagay ko lang sa ilong ko, pumikit ako. Sumandal ako talagang, yung Bible na nasa tabi ko, binasa ko siya kahit hirap na ako. Basta na-open ko na akong pasalamat na sa buhay, may pagkakasala ka man sa kanya. Huwag na huwag mong kalimutang manalangin. Sabi ko, may sakit pa si Mami, may nararamdaman God. Isa rin siya sa pinapanalangin ko, God. Sabi ko, please, ayoko magkaroon ng dagdag. Kinabukasan, kinagising ka lang. Nagulat na lang ako, nagulat na si Rosa. Alam niya, ate, nakatulog ka lang maayos sa mata. Hirap na hirap ka huminga. Sabi ko, thank you kay God. Kasi nanalangin ako kay God. Sinabi ko lang kagabi, hirap na hirap ako. Pagdating ko na ako magana, ang lakas-lakas ko, senseyo. Sabi ko, God, thank you kasi kahit saan. Alam ko yung mga totoo lang. May devil na naman po kasi sa akin. Pinapauwi po ako ng pinsan ko, kaming magnanay. Sabi ko nga, wala na akong magulang. Wala na akong mag-anak, may kamag-anak ako dito, nasa Bulacan. Nandito yung family ko, dito yung nanay at tate ko. Sila rin bumuo ng pamilya ko. Kasi bakit sabi nga sa Satan, saan dyan? Pinauwi nila kami, bibigyan daw kami ng maayos. Sabi ko, yung kailangan
mahal sa buhay kasi nakaigad ako. Kasi alam ko, pag tinungan nila ako, malalayo ako kay God eh. Malalayo, sa iba nila ako dadalahin eh. Gusto nila mag-isang Kristan yung anak ko. Pero pinagalaban ko, hindi, dito ka sa akin. Bakit? Kahit ganyan kakakulit, alam ko anak, nandiyan tayo nagdadaas sa kakulitan. Pero ano sinabi niya? Hindi ko kailangan ipagpalit yung Diyos na meron na ako ngayon. Amen. Kasi bakit? Natututo na siya kuminali, nangangaral na siya kahit gano'n naman. Alam ko, mami, masakit sa ulo yung anak ko. Pero kahit paano minsan may time na iba yung nagiging utang na nagtatake-full ako agad kahit pa unti-unti. Na talagang ngayon, nagpapaalam siya, mama, pupunta ako doon, sabi ko, hindi. Bakit? Wala kang pamilya doon. Nasaan ang pamilya mo? Nasa Jesus is my life, Amen. forever ang pamilya mo. Nasaan ang pamilya mo? Sa kami susat si Daddy. Sila ang nagsasabi sa atin na tunay kung nasaan tayo papunta. Nasa tama na tayo, kailangan mo pang lumis. Nasabi ko sa parents ko na nasaktan ko man sila, pero sabi ko, hindi ko ipagpapatuloy sa Maya. Kasi dito ko nagulat kung saan ako nagbago. Dahil alam ko nasa tama na ako. Kaya doon sa mga bago, doon sa bago, nasa tamang daan na po kayo. Huwag na po kayong bumitaw. Totoo po yun. Si ako, bago lang ako. Lahat, pagpapala, biyaya. Instrumento man si Mama Susa, tsaka si Daddy. Pero isa lang ang number one na nagbigay niya. Kundi si God. Huwag niyong kalilimutan namin manalangin. Lagi siya nasa inyo, tsaka yung magbasa ng Biblia. Yan ang laging aral natin ng Diyos. Salamat sa inyo. Grabe, makapangyarihan po talaga ng paninanamo. Yan po talaga ang pinakauna na dapat po natin gagawin pag meron po tayong pinagdadaanan. Amen? Yan ang magsasalba sa atin sa araw-araw na buhay. Sino pa po? Ayun, sa buhay po, Daddy Jose. Wala po natin ang Diyos sa buhay. God is good? All the time? Salamat sa Panginoon. Mahal mo ba ang Diyos? Siyempre, sabi sa Mark 12:29-30, ibigay mo ang Diyos na buong puso, buong kaluluwa, buong isip, at buong lakas. Salamat sa Panginoon dahil sa araw na ito, ang Diyos ay nagpahinga. Tinapos yung 6 na araw, ang lahat ng mga kailangan ng tao. Itong araw ito ay gusto niya ang lahat pagpalain ang mga sumasamba sa Espiritu at katuran. Ako'y nagpapasalamat kahit wala akong trabaho, kumakain. Kahit wala akong pera, hindi nawawalan. Salamat sa Diyos, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Ang buhay Kristiyano ay nagsasayawan. Ang buhay Kristiyano ay nag-aawitan. Ang buhay Kristiyano ay naglulundagan at hindi nawawalan. Salamat sa Diyos, sa hiling ng buhay, binigyan tayo ng puso na laging lumalapit sa Diyos. Wala tayong masahan sa mundo nito, kundi ang ating kaluluwa ay ingatan natin. Salamat sa Panginoon. God bless. Amen. Tunay nga po sa ang buhay ng Kristiyano ay? Sino pa po ang magpapasalamat? Ay sa buhay po ni Mama Dog, palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ako din po ay nagpapasalamat. Dahil nung isang araw, talagang meron po akong naramdaman. Alam niyo po, naalala ko yung sinasabi na ating mga pastora na may ano po siya dito. Tapos, ginasama na po yun. Alam niyo po, yun po, sabi ko, oo nga pala. Sabi, kasi ilang araw ko na po naramdaman na tumigil. Dito na masakit. Sabi ko, in Jesus name, sabi ko, meron pa naman akong ganon. Tapos sabi ko, alam niyo po, nung hindi ko na mag-is yung kirot, yun ay talagang kinasawag ko sa Panginoon na talagang kinasawag ko yung sugat ko. Tapos alam niyo po, nung mga ilang araw, hindi ko nararamdaman ang kirot. Kaya totoo nga po talaga na kapag tayo ay nararamdaman, Panginoon agad ang ating tatawagin dahil siya po ang magpapagaling. Yun po, alam niyo po, salamat talaga sa ating Panginoon na isang tawag lang po natin, isang bisis lang po ako ng salita ng Jesus name, hindi ka dyan manatilit, dahil hindi ka dapat dyan. Alam niyo po, naramdaman ko na agad ang kagalingan siya. Salamat talaga sa ating Panginoon na meron po siya ang ating Panginoon na malakas. Amen! Napakalakas po talaga ng Diyos. Isang beses lang kinasawag na wala na. Amen. Sino pa po? Magpapasalamat sa buhay po ng Daddy Ronnie. Palakpakan pa natin ng Diyos. Amen! Nakakabuti talaga sa buhay mo natin, no? Ako, mag-share ko lang yung paano ako, yung nararamdaman ko, no? Kasi, siguro, almost 1 month na siguro itong nararamdaman ko na lagi masakit ang ulo, tapos gumagaling siya, tapos bumabalik na naman, yung isip ko pabalik-balik.
Sabi ko, ano kaya yung ito? Kung bakit? Ano yun? Ngayon, nasabi ni Pastora, kailangan daw na yung simple-simple ko, ano, twice a day. Ang ginagawa ko kasi nung nakaraan, kasi isang misis lang, isang araw. Hindi siya gumagaling. Eh ngayon, meron naman ako, binigyan na naman ng steady ng yung Sindex. Iniinom ko siya, gumagaling ako. Tapos, nung feeling ko na magaling na ako, pumunta na ako sa Malis, masaya na ako. Pag-uwi ko sa bahay, nandiyan na sakit ang ulo ko. Bakit? Sabi ko, ano problema dito? Bakit? Sa pagkakaalam ko, di naman ako nagkulang sa kay Lord. Na nag-pray naman ako, nagbabasa naman ako ng Bible. Kung mayroon siguro problema sa sarili ko, baka mayroon pa ibang problema kung bakit hindi ako gumagaling. Eh ngayon, ang sabi na, parang may nagutip sa akin na, buti ba, mag-cellphone ka na lang, baka sakali mo ano, bigagin mo sarili mo. Nagpukas ako ng cellphone. Ang pagpukas ng cellphone, unang buwan sa akin yung doktor na nagpa-vlog siya, na kaya pala ang cellphone nagbabalik-balik, lalo na sa mga edad na katulad ko, na mga teenager, ano pala, kaya pala hindi mawala ang cellphone ko kasi lagi nakatutok ang laptop pa. Kasi yung mga alikabok lang na dahil kung mga sinto sa'yo, kaya ginagawa ko, hindi na kami nag-electrical kasi nakukontento sa yung lamig lang na kung hindi ko nakukontento, gusto ko talaga yung bungga talaga yung hangin. Kaya sabi ko, bukas hindi na tayo mag-ipag tayo, pero na kahit hindi na mahina kasi importante hindi na tayo mainitan. No, puri ng Diyos, nung umagat na doon, masaya ako. Nung pag-uwi naman namin, sakit na naman ulo ko. Nakalimutan ko naman pala yung nagkamot. No, kasi sabi ko rin, sir, kailan continuous para yung parang pinaka-virus, maano ng gamot. Kaya, salamat sa Diyos na napalala sa akin na ngayon, konti-unti siyang gumagaling, pero paminsan-minsan, siya, sumasakit. Lagi ako naka-face mask kasi ayaw kong kahawa dito sa ating mga kapatiran. Salamat sa Diyos. Amen. Mabuti po ang Diyos na nag-remind po sa buhay po natin. Sino pa po? Ayun, sa buhay po ng mga Lord. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ng mga Diyos. Magpalang hapon sa bawat isa. Amen. Ako nagpapasalamat ako sa Lord, hindi sa... Kasi sabi ng Panginoon, pangit man o maganda, kaya kami nagpapasalamat sa Diyos. May... mabigat. Yung aking tricycle na inuhulugan, halos 3,000 na hindi ko kapalit sa akin. Tapos kinalas na yung cellphone. Pinagpuli ko sa Lord kung ano kailangan kong gawin. Punta ako sa barangay, punta ako sa pulis. So, sa madaling salita, hindi nagkaroon ng action ang mga taong nilapitan kasi hindi siguro yun ang gusto ni Lord. Pero pinagpray ko naman eh. Tapos lumipas yung 1 linggo, sabi ko sa Panginoon, kung ako lang, bagamat nanalangin ako sa Lord, samahan mo ako sa mga sabunin ko. Bumalik ako sa barangay para ipablatter. Alam niyo ba yung ganun pagkaramdam lang? Ikaw yung may-ari, naghahanap ka kung saan mo makikita yung bagay na gamit na pinabayaran mo pa. Pero salamat sa Panginoon. Kasi kahit kailan, hindi nawala yung tiwala ko sa Diyos. At lagi lang kaya pa yung isip ko, naniniwala ko na kung ano man yung mga nangyayari. Alam ng Diyos eh. At hindi niya hayaan na malagay ako sa alanganin. Pero isang bagay na pinangahawakan ko, wala nang nakilala ko ang Diyos. Walang bagay na hindi ginawa mabuti ang Diyos sa buhay ko, kaya kanya ang kapuriya sa ngalan niya. Grabe. Amen. Kapag nga sa amin pong pag-Bible study, ang namin po natutunan sa iyong pag-aaral ay sa kabila ng pagsubok, magalang ka.
napakabigat nun, pero nakita natin sa masaya pa rin po sa Panginoon. No? Hindi talaga natin alam na may mga pinagdadaan ng bawat isa, kaya dapat lagi tayong masaya sa Panginoon. Amen, may Diyos naman magtiwala lang tayo gagalaw ang Panginoon. Sino ba po? Last na, ayun sa buhay po ni Daddy Leaks. Palakpakan po natin ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Bago po ang lahat, ako po ay bumabati sa inyo ng magpapalang hapon po. Higit sa lahat po ay sa ating pagtakilang Diyos na buhay. At ako po ay papasalamat sa ating pagtakilang Diyos na buhay. Sa kaputihan po niya na patuloy po namin na nasa aming buhay. At yun nga po papatuto ko yung sa rice mill. Amen. Nung mga nakaraang linggo po, alam naman po natin na nag-short po yung supply ng bigas sa rice mill. Dahil po sa pagtaas ng mga bilihin. Tapos sunod po yung mga imported. O hindi po yung lumarate. At ganoon din po yung sa ano yan, wala pa po yung masyadong aming mga tao. Kaya po tumakas ang bigas. At yun nga po, nakita po sa rice mill na marami po na mga tao na nararanasan po yung kahirapan. Marami po nagre-reklamo na wala daw silang kumikita. Yun po, no-observahan ko po yun. Pero dahil po sa kabutihan ng Diyos, ang Diyos po talaga hindi po nagpapabayaan. Amen. Dahil po sa laging pananalangin, kaya hindi po nagpapabayaan ang Diyos. At nakita ko po doon na patuloy na po tayo magtapat sa Panginoon. Una-una po sa pagbibigay sa Panginoon. Pagbigay lang po tayo sa iyo. Sa handog po, totoo po talaga yan. At lagi ko nga po tinatandaan yung sinasabi po ng ating pastor na panutunan po ang Diyos. Una-una po yung kung gusto po natin patawarin tayo sa ating mga kasalanan, ay pagsisihan po natin talikuran ang ating mga kasalanan. Kaya kung gusto naman po natin tayo pagpalaan sa mga pinansyal, sa kalakasan, sa kagalingan, sa lahat po ng mga mabubuting bagay, ay magtapat po tayo sa ating pagbibigay. Amen. At yun nga po ay lubos ko po yan na naobserbahan sa aking buhay. At napakabuti po talaga ng Diyos. At nagpapasalamat din po ako sa Diyos sa isang linggong paggabay, pag-iingat, protection, bilang po sa aking buhay, kung kahit saan ako magpunta. At lalo din po sa aking pamilya, sa aking mga mahal sa buhay na patuloy na po ingatan, pinagabayan, at nalalayo niya po sa lahat ng mga sakit na darugdaman. At yun lamang po sa Diyos po lahat ng matuloyan. Panginoon ng Diyos. Magpapagod ka lang, may bubumuling kapag ganawa ng pangangailangan. Si Lord, alam niyo, mabuti ang Panginoon dahil susunod na tayo, magsisisi, no, tatalikod sa lahat at ang Diyos ko'y gamilaw sa ating mga buhay. That's it, no? Church, sa mga pagpapasalamat pa, sa susunod na lang po yan, ihayaan mo kung may mahiyang magpasalamat sa Lord dahil lahat ng kabutihan po natin natatanggap galing yan sa Diyos. Amen? At i-welcome po natin ang susunod na tayo sa buhay po niya sa Lord. Palakpakan po natin ang Diyos.